we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Magkahiwalay na insidente ng pagsemplang ng dalawang rider na huli kam. Lalaking inakalang patay na at inilibing na ng mga kaanak, buhay pala at umuwi sa kanilang bahay. Overpass sa Calasiao, Pangasinan, nagmistulang tapunan ng basura. At ating pagsaluhan ang dinengdeng na labong na specialty ng mga Ilocano. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mahigit 50 ambulant vendors sa Jovellanos Street sa Dagupan City pinagsisita dahil sa mga itinayong extension ng kani-kanilang mga pwesto. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Maaga nag-ikot ang anti-littering team sa Jovellanos Street sa Dagupan City. Pinagsisita ang mga ambulant vendor na lumampas na sa yellow line ng kanilang mga pwesto. Halos wala na raw madaanan ng mga tao. Pahirapan ng pagdaan ng anti-littering truck sa kalsada dahil sa mga extended na pwesto. Naglagay ng yellow line ang anti-littering team para maging gabay sa pwesto ng mga ambulant vendor. Dapat may 3 metrong daraanan ng mga tao, ganun din ang mga rescue vehicle. Pag may emergency, hindi makakadaan kagad yung mga sasakyan na kuha ng kagaya ng mga ambulance, hindi basta-basta makakadaan. Kaya ang ginagawa namin, clear namin 6 a.m. ng umaga, araw-araw na routine namin po yon. Mahigit 50 ambulant vendor ang sinta ng otoridad. Kasi after namin, may second shift kami kasi 3 shifting kami. Yung second shift, sila na po yung magmamonitor po. Aminado ang ilang ambulant vendor sa pagtatayo ng extension ng kanilang mga pwesto. Ginagawa raw nila ito para may display ang lahat ng kanilang paninda. Matigas po kasi talaga ulo namin tendera. Kaya intindihan na lang. Dinami-dami ng mga tao rito, dapat lang din na maluwang ang daan. Regular ang pag-iikot at inspeksyon ng otoridad para masigurong tatalima ang mga ambulant vendor. Samantala, nakatakda na ring sirain ng mahigit 50 depektibong timbangan na nakumpiska sa mga pamilihan sa Dagupan City. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagsemplang ng rider ng motorsiklo sa Bangaldan, Pangasinan matapos makasagasa o makabangga ng pusa sa kalsada. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Makikita sa CCTV footage ang nag-aaway na 2 pusa sa gilid ng kalsada sa Barangay Malabagong, Bangaldan, Pangasinan. Naghabulan pa ang 2 pusa hanggang sa gitna ng kalsada. Kung kailan sakto na paparating ang isang motorsiklo, nabangga ang isa sa mga pusa. Nawalan ng kontrol ang rider at sumemplang. Nagtamo siya ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakabangon naman agad ang rider pero nasawi ang nabanggang pusa. Sa San Jacinto, Pangasinan, sa pool din sa CCTV ang pagsemplang ng rider ng motorsiklo sa Barangay Magsaysay. Ang rider nakabangga ng aso sa kalsada. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Namatay ang aso. Nagkausap na ang rider at may-ari ng aso na nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. Nagtamo siya ng mga injury and then injury din sa balikat niya. Pagka-responde ng PNP is dinala namin siya sa San Jacinto Health Unit. Pero nung dinala ulit siya sa medical center. Bigyan na po namin yung kopya, yung ordinance na Astray Animal. Sasabihin po namin sa kanila na pagka halimbawang nahuli yung aso nila, siyempre kukulong namin. Kunin nila yung magbabayad sila. Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Lalaking inakalang patay na ng kanyang mga kaanak, buhay pa pala at umuwi sa kanilang bahay sa Sual, Pangasinan.
Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Gulat at takot ang ilang residente sa barangay Sisilangin, Sual, Pangasinan nang umuwi sa kanilang bahay si Eduardo Guillia Sr. Ang alam kasi ng lahat, patay na si Eduardo na nilamayan at inilibing na rin sa sementeryo. Gabi ng August 4, 2024, nang may matagpo ang kalahating katawan ng tao sa dalampasigan ng Burgos, Pangasinan. Inangkin ng pamilya Guillia ang bangkay na sa paniniwalang siya si Eduardo ang nawawala nilang kamag-anak. Kinuha nila ang kalahating katawan noong August 5, inuwi at pinaglamayan ng 2 gabi bago ilibing noong August 7. Akala ko kasi talagang patay na kasi lahat ng mga paa niya, may allergic din siya, may allergic din yon po. Kaya yon talagang sabi ko siya. Buhay na buhay at healthy pa si Eduardo. Umalis daw siya ng bahay noong August 1 matapos makatampuhan ng kanyang misis. Sabi nila, multo-multo sabi nila sa akin. O, sabi niya, bakit ka na buhay? Inilibing ka na, bakit ka na buhay? Sabi ko, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon, sabi ko sa kanila. Kaya sabi ko, hindi ako patay, sabi ko. Nanlulumo ngayon ang pamilya Guillia dahil sa malaking halaga ng pera na nagastos nila sa lamay at pagpapalibing sa maling bangkay. Sa ngayon, nakalibing pa rin sa sementeryo sa Sual ang mga labi ng inakalang si Eduardo. Ayon sa Burgos Police, may 2 pamilya mula Dasulat, Zambales ang nagke-claim sa bangkay. Pero para siguradong matukoy ang totoong kaanak ng bangkay, magsasagawa raw sila ng DNA test. Buti na lang daw, hindi pa nagpupunta sa munisipyo ang pamilya Guillia upang ideklarang patay na si Eduardo. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North, Sancha, Luzon. Umano'y pagmamalupit sa isang leon sa Baluarte Zoo sa Vigan City, kinondena ng Animal Kingdom Foundation. Narito ang report ni Ivy Hernando. Sa social media post ng Animal Kingdom Foundation na nakatag sa Baluarte Zoo ng Vigan City, nakatatanggap daw ito ng maraming mensahe, reports, tag, kalakip ang mensaheng humihiling sa grupo na ma-rescue ang white lion ng Baluarte Zoo na si King dahil umano sa maling pagtrato sa hayop na makikita sa kumakalat na video sa social media. Subalit ayon sa foundation, hindi raw nito maaaring ma-rescue ang lion dahil may prosesong pagdadaanan at may nagmamay-ari rito. Sa post, inilarawan ng foundation ang tila pagod, inaantok at hindi komportableng leon. Pinunari ng foundation ang maling trato sa hayop, gaya ng pagsipa sa paa nito para lamang magkaroon ng magandang kuha sa litrato. We are exploiting these animals na tinatawag po nating mga wildlife. Sa panayam ng GMA Regional TV kay former Governor Chavit Singson na may-ari ng zoo, tinanggal na sa trabaho ang empleyado na nakita sa video. Tanggal na. Sinabi ko na, mortal sin sa amin yung mga maltrato ng Although ang rason niya, ginising lang niya, doon lang. Ayon kay Singson, hindi raw katanggap-tanggap at kinokondena niya ang nakita sa video. Ipinagutos din daw niya ang retraining sa lahat ng staff ng Baluarte Zoo. Sa kabila nito, may panawagan sa publiko ang Animal Kingdom Foundation. Itigil na lang po natin. Huwag po natin silang i-patronize. Sa ilalim ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act, ang sinumang mapatunayan na nagmamaltrato sa wildlife ay maaaring maharap sa kasong kriminal. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Pagnanakaw ng isang lalaki sa 2 pirasong itlog sa isang tindahan ng puto sa Calasiao, Pangasinan sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Sa CCTV camera, makikita ang isang babaeng nag-deliver ng isang tray ng itlog sa tindahan ng puto sa Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Maya-maya pa, makikita ang pagdating ng isang lalaking nakabisikleta sa tindahan. Ang kaka-deliver pa lang na isang tray ng itlog na pag-interesan ng lalaki. Huli sa akto ang pasimpleng pagkuha niya sa itlog mula sa tray habang abala ang isang tauhan ng tindahan. Ibinulsa ng lalaki ang itlog.
Muling kinuha ang isa pang itlog sa kaumalis. Ayon sa puto vendor na nasa video, hindi raw niya napansin ng lalaki. Nagbibilao po ako noon, tas yung mga kasama ko, may mga customer din po sila. Napansin na lang daw ng isang nilang kasamahan na kulang ng 2 piraso ang itlog na idiniliver. Makaraan ng ilang araw, bumalik ang lalaki na regular pala nilang customer na bumibili ng puto. Inamin niya na wala silang makain ng hapunan, kaya kinuha niya ang itlog. Humingi siya ng pasensya at nangakong babayaran na lang ang kinuhang itlog. Bumalik daw po ata kahapon, tas sinabi nung isang kasama namin, tas nagsusorry daw po siya. Dahil yun, tas hindi niya alam na may CCTV sa likod po nila. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dongka, One North Central Luzon. Samantala, riverbank sa isang barangay sa Arayat, Pampanga, gumuho. Mahigit sa 20 pamilya ang apektado. May ulat si CJ Turida. Gumuho ang riverbank settlement sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga noong Sabado, August 17. Malalim ang ibinagsak ng lupa. Ayon sa mga otoridad, posibleng lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan bunsod ng habagat. Wala namang nasaktan sa insidente pero inilikas ang mahigit 20 pamilya na malapit sa lugar. Makikita sa amateur video ang buwis buhay na pagtawid ng grupo ng mga siklista sa isang ilog sa barangay Navotas B, Lawag City noong Miyerkules. Hanggang bewang ang lalim ng tubig at malakas ang agos. Bunsod ito ng nararanasang pag-ulan. Ayon sa grupo, dumaan sila sa gilid ng dagat papunta sa kabilang barangay. Hindi nila alam na madadaanan ang lugar na magdurugtong sa ilog at dagat. Malayo pa kasi kung babalik sila sa pinanggalingan, kaya sinuong na lang ang ilog para may extra challenge ang kanilang pagbibisikleta. Ligtas naman silang nakatawid. Nakuhanan din ng video ang buwis buhay na pagtahak ng mga residente sa 14 na kilometrong matubig na daan sa bahagi ng barangay Savidug at Poblasyon sa Sabtang, Batanes noong Biyernes, August 16. Ayon sa uploader ng video na si Teacher Carol Figoro de la Cruz, mahirap daw pero kailangan dumaan kahit madulas, makapasok lang sa paaralan. May mga bumabagsak din daw na lupa at bato sa kalsada dahil sa nararanasang pag-ulan. Pero tuloy raw ang buhay para sa serbisyo sa bayan. CJ Turida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Mga kapuso, inaasahan po ang taas presyo sa produktong petrolyo na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, August 20. Tataas ng 80 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sisipa naman ng 1 peso hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng diesel. Habang madaragdagan din ng 1 peso hanggang 1 peso and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Bunsod pa rin ito ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ilang hog raisers sa Pangasinan nagpatupad ng mas mahigpit na biosecurity measures dahil sa banta ng African swine fever. Sundan sa report. Nagpatupad ng mas mahigpit na biosecurity measure ang ilang hog raisers sa Pangasinan. Kasunod ito ng pagtaas ng kaso ng African swine fever sa Southern Luzon. May backyard piggery ang pamilyang ito mula Sual, Pangasinan. Hindi na pinapayagan ng sinumang bisita na lumapit sa mga alagang baboy. Binibigyan din ng bitamina ang mga alagang baboy para mapalakas ang immune system at hindi agad dapuan ng sakit. Nakakatakot, sir. Para yung pag namatay, sir, malaki ang gastos, sir, pagkalugi. Kaya ingat na lang, sir. Ayon sa Provincial Veterinary Office, pinaigting din ang border control checkpoint para hindi makapasok sa lalawigan ang mga baboy na kontaminado ng ASF o walang mga kaukulang dokumento. Tanging mga baboy lang mula sa mga lugar na idineklarang pink zone ang pinapayagang maipasok sa lalawigan. Pagka sila po ay hindi dumaan sa checkpoint, may penalty po sila. Pangalawa, sir, pagka incomplete documents, hindi po talaga, sir, pwedeng pumasok. Sila po ay pinapalabas po natin within the premise of the province. Gayunman, tiniyak ng OPVET na nananatiling ASF-free ang Pangasinan. Mahigpit din ang monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Nakipagpulong na ang SINAG sa iba't ibang probinsya sa Luzon
para paghandaan ang banta ng ASF. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Lalaking napaulat na nawawala, natagpo ang patay sa isang ilog sa Bangged Abra. Nakaalerto si CJ Torida. Bangkay na ng matagpuan ng 29 anyos na si Erwin Salem sa barangay Maway, Bangged Abra. Umaga noong Miyerkules nang makita siyang nagtungo sa gubat upang manguha ng kabute pero hindi na nakauwi. Nagbayanihan ang mga residente ng barangay upang hanapin ang biktima hanggang sa makitang nakalutang sa gitna ng ilog tanghali noong Biyernes. Ayon sa barangay chairman, posibleng nahulog sa ilog ang biktima mula sa pangunguha niya ng kabute sa bundok. Patay ang isang construction worker matapos makuryente at mahulog mula sa ikatlong palapag ng ginagawang gusali sa pamilihang bayan ng Camalanyugan, Cagayan noong Huwebes. Kinilalang biktima na si Loreto Ligad, 27 anyos, residente ng barangay Felipe Tuzon sa nasabing bayan. Ayon kay Police Master Sergeant Marvin Lorenzana, investigador ng Camalanyugan Police Station, nagtatrabaho sa ikatlong palapag ng ginagawang commercial building sa palengke ng Camalanyugan ng biktima nang biglang sumabit sa kable ng kuryente ang hawak niyang bakal. Nagtamo ng paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima dahil sa pagkakakuryente habang nagtamo rin siya ng matinding sugat sa katawan matapos mahulog at bumagsak. Natagpuang patay ang 67 anyos na street sweeper na si alias Lakay sa isang waiting shed sa Purok 3, Barangay Rosario, Santiago City, Isabela, umaga noong Huwebes. Ayon sa mga rumesponding kawani ng LGU, Santiago City Rescue, posibleng namatay sa cardiac arrest ang biktima. Wala naman daw silang nakikitang foul play sa insidente. Ayon sa mga kaanak, bihira umano siyang umuwi pero hindi naman daw nila pinababayaan. Tumanggi na rin silang isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, pinakahuling presyuhan ng karne, bigas at gulay sa Bangaldan Public Market, ating alamin sa live report ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, andito tayo ngayon sa Bangaldan Public Market kung saan nag-ikot-ikot tayo sa pambilihan upang kamustahin ang iba't ibang presyo ngayon ng mga pangunahing bilihin tulad ng gulay, bigas at maging ang iba't ibang klase ng karne tulad ng manok, baboy at baka. At ito yung karaniwang sitwasyon ngayon ng dagsanga ang mga mamimili lalo na sa umaga maging sa hapon. At sa ngayon, ang presyo ngayon ng lowland vegetable tulad ng upo, ang upo ay nasa 20 pesos ang kada piraso, ang sitaw naman nasa 20 pesos ang kada kilo, ang okra nasa 60 pesos ang kada kilo, ang ampalaya nasa 50 pesos ang kada kilo, ang talong ay nasa 80 pesos ang kada kilo, ang kamatis ay nasa 50 pesos ang kada kilo, ang kalabasa naman nasa 80 pesos ang kada kilo, ang patola ay nasa 60 pesos ang kada kilo, ang highland vegetable naman ay nasa tulad ng pechay ay nasa 40 pesos ang kada kilo, ang benguet beans o Baguio beans ay nasa 80 pesos ang kada kilo, ang repolyo naman nasa 50 pesos ang kada kilo, ang carrots ay nasa 60 pesos ang kada kilo, maging ang patatas nasa 60 pesos ang kada kilo, ang sayote naman nasa 30 pesos ang kada kilo, ang cabbage nasa 30 pesos din ang kada kilo, ang broccoli ay nasa 80 pesos ang kada kilo, ang cauliflower ay nasa 200 pesos ang kada kilo, ang sibuyas ay nasa 100 pesos ang kada kilo at ang bawang ay nasa 40 pesos ang kada kilo at sa iba't ibang klase ng karne tulad ng baka ay umaabot ngayon sa 420 pesos ang kada kilo, ang baboy naman nasa 340 pesos ang kada kilo at ang manok ay umaabot sa 200 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo. Sa bangus naman nasa 145 pesos hanggang 150 pesos ang kada kilo. Ang galunggong ay nasa 200 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo. Ang tilapia naman ay nasa 120 pesos ang kada kilo. Madagdag ko lang, Chris, ang presyo ngayon ng bigas ay ang well-milled rice ay umaabot sa 50 to 52 pesos ang kada kilo. Ang regular milled rice ay nasa 47 to 48 pesos ang kada kilo. Samantala, ayon sa mga negosyante ay nakararanas sila ng matumal na bentahan at ang mga presyo nga ng iba't ibang klase ng bilihin ay taas-baba depende sa supply at panahon dito sa Bangaldan Public Market. At paalala naman sa ating mga mamimili na maging mapanuri sa mga binibiling produkto sa pamilihan. At yan muna ang latest dito sa Bangaldan Public Market. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka.
Sa Dagupan City, pahirapan ang pagtawid sa Burgos Street dahil sa nararanasang high tide. Tutukan sa report. Binahang bahagi ng Burgos Street sa Dagupan City dahil sa high tide. Pahirapan ng pagtawid sa lugar. Ang ilang magulang, buhat-buhat ng mga anak, habang ang ilan, lumusong na lang sa baha. Binubat na yung bata. Dahil siyempre, kawawa naman. Dumi. Bilang konsiderasyon, pinahintulutan ng poso ang mga pedestrian na tumawid na lang muna sa mga lugar na walang baha. Hindi na muna sila naghigpit sa pagpapadaan sa mga pedestrian lane. Dito sa may West Central, nag-adjust tayo ng pedestrian. Siyempre, inaalala natin sila kahit nasaan na sila tumatawid kasi alam mo naman, baha, may tubig. Pinalipat din sa Zamora Street ang mga tricycle driver na nagbababa at nagsasakay ng pasahero sa Jovelliano Street. Binaha rin kasi kalsada bunsod ng high tide. Hindi na namin hinuhuli kasi alam naman natin na yung loading area ay may tubig. Tuloy-tuloy naman ang usad ng sakyan kahit may baha. Kapag humupa na ang high tide, balik sa normal ang implementasyon ng traffic ordinance sa lungsod. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Hinahangaan ang isang babaeng pulis sa Lawag City dahil sa angking galing sa pagkanta. Ala recording star kasi ang kanyang husay sa pag-awit. Malambing ang kanyang boses at nakakakilig. Siya si Police Staff Sergeant Suzette Gagelonia na nakatalaga sa Lawag City Police Station. Nanalo siya sa Singing Cup na isinagawa ng Regional Police Office 1. Hilig daw talagang kumanta ni Gagelonia at ginagamit ang kanyang talento sa iba't ibang aktibidad ng kapulisan. Nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Mga kapuso, tapos na po ang tinangkilik ninyong Kapuso Kasiyahan Panalo promo. Kaya abangan niyo po ang announcement sa mga promo winners sa GMA TV at GMA Promos Facebook page. Mga kapuso, maging alerto po sa scam text. Tandaan na opisyal lamang na kinatawan ng GMA ang tatawag sa mga winner. Sa promo, nagkaroon ng daily winners na 500 pesos at weekly winners na tig 2,000 pesos. Available na rin ang kompletong listahan ng Week 3 winners. I-follow po ang GMA Promos page para sa updates sa mga winner ng Kapuso Kasiyahan Panalo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang individual sa Kalasyaw, Pangasinan, peligrosong tumatawid sa kalsada kahit pa may overpass. Narito ang report. Tila nakikipagpatentero sa mga sasakyan ang ilang individual na tumatawid sa kalsada sa bahaging ito ng Barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan. Hindi alintana ang disgrasya na maaring abutin sa bilisang pagpapatakbo ng ilang motorista. Hindi raw ginagamit ng ilan ang overpass sa lugar. Tamad na umakyat sa taas kasi mataas daw, mahaba. Kaya siya dito na siguro tumatawid dahil malapit lang. Delikado naman, lalo maraming sasakyan. Kung bibilangin, nasa 60 steps ang hagdan, paakyat at pababa ng overpass para makatawid. Hirap daw dumaan dito ang mga senior citizen at PWD. Kasi po parang mas malapit po dito ang pagtawid nila kaysa po dun sa taas. Kaya dito na lang po sila tumatawid. Idudulog daw ng barangay council sa LGU ang problema. Samantala, usap-usapan din sa social media ang video na ito kung saan kita mga basurang nagkalat sa overpass. Ito rin ang nadatna ng news team ng puntahan ng lugar. Sa isang banda, kitang sandamakmak na basura. Matatambakan po kami dito pag hindi mahahakot lahat yung basura dito. Kaya nakapag-isip-sikap ng solusyon pansamantala dahil naman yung lupa nila sa Santa Barbara. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pinuputol na puno ng mangga sa isang barangay sa Vigan City, aksidenteng bumagsak sa mga stall. Narito ang report. Sa halip na sa bakanteng lote,
Sa kalsada bumagsak ang pinutol na puno ng manggang ito sa Barangay Kapampangan, Vigan City na nagresulta sa bahagyang pagbagal ng trapiko. Isang stall ang nadaganan, bahagya rin napinsala ang katabi nitong isa pang stall. Kwento ng stall owner na si Santos Cerdeña, nagkasundo sila ng may-ari ng puno na siya na ang maglalakad ng cutting permit at magpapaputol kapalit ng mga kahoy na kanilang gagamitin sa pagluluto. Kasama raw siya sa humihilat sa tali ng pabagsak na ang pinuputol na puno. Damo, agiray kami ananen. Ngem idi kapamindo amin, so di binirami na pugsa di tali, so disgrasya talaga. Dahil sa malakas na ulan at malakas na hanging sanhi ng habagat, nasugatan ng isang security guard matapos madaganan ng natumbang puno ang minamaneho niyang tricycle sa National Road ng Barangay Diego Silang, Difun, Quirino, hapon ng August 18. Agad rumesponde ang rescue team at dinala sa pagamutan ang biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Patungo na sana sa trabaho ang biktima na mangyari ang insidente. Hindi naman daw landslide prone ang lugar, ngunit maaaring hindi nakayanan ng puno ang malakas na hangin at matinding buhos ng ulan kaya bumagsak. Agad din namang nagsagawa ng clearing operations sa lugar. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Naging bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Tinawag yang Bagyong Dindo, unang bagyo sa PAR ngayong Agosto. Huli itong namataan malapit sa may extreme northern Luzon pero di rin ito nagtagal at agad ding lumabas ng PAR kaninang umaga. Inaasahang tutumbukin ito ang East China Sea at Korean Peninsula. Nananatili namang mahina ang habagat at sa may Batanes o Babuyan Group of Islands lang nakakaapekto sa ngayon. Thunderstorms naman ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Aurora at La Union. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. May tsansa rin ng thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Matakam sa danangdang na labong na specialty ng mga Ilocano. Halina't ating tikman sa report. Kapag pumasok na ang tagulan, ang mga Ilocano, may mga pagkain ng inaabangan. Siyempre, mga masabaw na ulam na magpapainit sa mga tiyan. Ang ating putahe, dinengdeng, isang Ilocano specialty na madalas tikman tuwing tag-ulan. Gaya ng mabilis na pagtubo at paglaki ng mga halaman, sa panahong ito, dumarami ang pangunahing sangkap ng dinengdeng. Ang bamboo shoot o labong sa Tagalog at rabong sa Iloco at ang leafy vegetable na saluyot. Sa mga pamilihan, makikita ang dalawang klase ng hiwa ng labong. May pahaba para sa mga lutong ginisa at atsara at pabilog na hiwa para sa dinengdeng. Bago lutuin, pakuluan muna sa mainit na tubig ang labong sa kapigain. Umpisahan na natin ang pagluluto ng dinengdeng. Kapag kumulo na ang tubig, lagyan ng bagoong. Hayaan itong kumulo hanggang sa maluto. Mga 3 minuto lang, pwedeng timplahin ang lasa. Maaring lagyan ng kaunting asin. Pwede ring lagyan ng asukal bilang neutralizer. Ilagay na ang labong at hayaang muling kumulo ng 1 hanggang 2 minuto. Isa sa nagpapasarap ng ganitong luto ang sahog na pritong isda. At panghuli ang dahon ng saluyot. Maaring huwag isama ang pinakadulo upang hindi maging madulas kapag naluto. Ilang sandali pa, pwede nang ihain ang dinengdeng. 4 lang na sangkap sa putaheng napakasarap. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.